Itong batang ito na nagsabing sana lindolin na tayong lahat at mamatay tayong lahat. Okay? Siya po ang topic natin ngayon kasi meron po siyang artistang nilait-lait. 'Di ba? Nilait niya po. Naku, mukhang mayayari ka dito. Oo, mukhang bali-balita ko, pinapahanap ka na. Oo, kasi panlalait na yung ginagawa mo. Hindi na pinaglalaban, yung pinaglalaban nyo, hindi na yun eh. Nandyan na kayo para manlait eh. Diba? Nagtipon-tipon kayo para laitin ninyo yung mga taong hindi nyo gusto. Hindi na yon tama. 'Di ba? Kung may pinaglalaban kayo, dapat mag-focus kayo doon sa kung ano yung pinaglalaban nyo. Nakabubuhan. Hindi yung manlalait kayo. Alam nyo po ba, sino yung nilait niya? Si Vice Ganda lang naman po. Vice Ganda. Siyempre, code name niya yon, yung Vice Ganda, di ba? Diyan po siya nakilala eh. Eh, dapat respect. Hindi yung mambababoy ka ng tao. Di ba? Dahil lang sa pinaglalaban mong tae. Oh, didilis, do tae, oh, di ba? So yun po. Papahigop tayo ng kape nito. Diba? So anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. At tandaan po natin, may TikTok dyan, may Facebook, kompleto po yan mga pre. Ayan, so simulan na po natin ang video ito, panoorin po natin. Kabayo ng artista dyan. Sabi niya, Marco Beta daw. Eh siya nga, Vice Pangit. Oh. Si ang pinagtatanggol kasi ng bayot na to, baklang to, si Marco Beta talaga. Diba? Just nagigets ko yung Vice Ganda kasi yung Marco Beta kasi parang ano yan eh, parang hindi naman totally panlalait yan. Iniba lang yung pangalan. Diba? Pero kasi ang pangit kasi literal talagang ano yan, panlalait. Tapos yung nanlait, pangit pa. Tulad mo, di ba? Shoutout Simplicio Palinog. Oh, di ba? So nilait mo si Vice Ganda pangit dahil ang pinagtatanggol mo yung bulldog. Ay, bulldog, sorry. Oh, baka sabihin nalalait ka ballpoint man. Eh magkamukha po kasi. Oh. Eh sorry naman po. Oh, hindi po ako hindi po ako mapanlait na tao ha. Ako po yung mabait. Di naman po ako ganun. Oh. Eh, pinagtatanggol mo, sinungaling. Di ba? Budol. Siguro ako po, natural lang din na tawagin ko siyang budol, Marco Beta. Kasi nabudol po tayo. Yung pangako niyan, 2,000 hindi natupad. Oh. Di ba? So, tuloy pa po natin mga pre. Tanggalin mo yung makeup mo, may baku-baku sa mukha. Sabi niya, tanggalin mo yung make-up mong may baku-bako sa muka. So, ibig sabihin, yung make-up yung may baku-bako, hindi yung muka, ganun. Bobo. Tanggalin mo daw yung make-up mong may baku-bako sa muka. Parang baliktad yata. Sabi ko, kain muna bago mag-rally Diba? Eh, damihan nyo, alam nyo. So, anuhin nyo kasi to, yung mga nagbabayad naman kasi, binabayaran lang 500 kada salita Tinitipid nyo nagutuman ng hayop. Tanggalin mo daw yung make-up mong may bako-bako sa mukha. Parang baliktad yata. Parang baliktad po yata, di ko maintindihan. Intindihin na lang natin, tuloy natin. Tuloy ang paninira mo sa mga minority ng Senado Ano bang paninira ni Vice Ganda? Ako hindi ako sa idol ko si Vice Ganda. Wala akong pakialam kay Vice Ganda mga pre. Ang sa akin lang dito yung katotohanan Walang paninira yan si Vice Ganda. Kasi unang-una, anong mapapala ni Vice Ganda kung maninira siya? Oh. Kikita ba siya? 'Di ba? Mas masisira pa nga yung pangalan niya kung maninira siya kasi syempre may pangalan siya May inaalagaan siyang pangalan niya. Tapos maninira lang? Wala.
Ikaw nasabi mong paninira yung sinasabi ni Vice Ganda. Real talk yun, hindi naman paninira yun. 'Di ba? Hindi paninira yun. Wala naman sinabing si Marcoleta ay kantotero. Wala naman sinabing gano'n. Wala naman, 'di ba? Kasi kung sinabi ni Vice Ganda yun, fake news yun. Kaso wala nang gano'n, 'di ba? Oh. So, paano mo nasabing paninira? Parang ang labo naman. Cyber libel kasi yun kung paninira. Mukha ka namang kabayo ng It's Showtime. Tingnan mo. O pati It's Showtime, dinamay, oh. You know what? This is Oh. Pati It's Showtime po, dinamay nitong baklang palaka na to, no? Hindi po yan, hindi po yan. Kasi nag-reaction lang din yan. Yan lang yung ating tinututukan. Di ba? Nakakahiya po. Lahat ng mga kinukuha ng mga grupo ng mga Duterte, mga kulang-kulang sa pag-iisip. Diba? Kulang sa vitamins yung utak. Totoo po yan, kulang. Kaya, nag-rally lang. Imbis na magsalita ka dyan sa harapan ng mga kapwa mong tanga, para sabihin kung ano yung pinaglalaban nyo. Hindi po eh. Ano yung lumalabas sa bunganga nila? Paninirang pure, panlalait. So yan ba yung pinaglalaban nyo? Ganyan ba kayo magdepensa? Ha? Puro ad hominem? Kung ganyan kayo, wala na, talo na agad kayo. Kaya pala, nakulong yung mga amo nyo lahat. Kasi ang bobobo nyong magdepensa dyan. Ang bobobo nyong magtanggol. Ayun, nagsama-sama sa kulungan. Ha? Nagsama-sama po sa kulungan yung mga totoong talagang may sala. Di ba? Oh. So anyway, eto na mga pre, no? Gusto ko lang tong idugtong sa balitang ito. Saan ba yun? Eto po. Idugtong ko lang to. Basahin po natin to mga pre. Ano? DOJ, o Department of Justice, ICE, conspiracy, sedition, other graver charges versus VP Duterte hard killers. So, eto po ano, inaalam na po ngayon ng DOJ o sasampahan po ng kaso ng DOJ itong mga killer, okay, na kinukontrata po ni Sara Duterte. And syempre, kasama po dyan si Sara Duterte. Diba? Kasama po si Inday Sayad dyan. Oh. So, sasampahan po sila ng kaso. So, ibig sabihin po, may ideya na ang DOJ kung sino-sino itong mga taong kinukontrata ng ating pinakamagaling na Vice President. Pinakamagaling sa patamaran. Pinakamagaling sa payabangan. Pinakamagaling sa paglalakwatsa. So, yun. Ang mata ng Department of Justice ay nasa inyo na. Ang tanong, excited na po ba kayo na malaman kung sino itong mga kinukontrata ni Sara Duterte para patayin ang Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at sino pa? Former House Speaker Martin Romualdez. Excited na po ba kayo? Ako po, excited na eh. Malamang maglalaglagan yan. Malamang baka sabihin ni Sara, di ko kilala yan. Pero wag mong mamaliitin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si PBBM, sinasabihan yung weak leader. Diba? Sinasabihan yung weak leader. Tahimik lang yung Pangulo, parang naglalaro lang ng chess yan. Maya-maya, nagulat ka, checkmate ka na agad. Tingnan nyo, sa sobrang tahimik ng Pangulo, malalaking tao yung napakulong. Mahirap kasi pag mabunganga ka. Para kang latang walang laman. Diba? Magbunganga ka pa. Tingnan mo yung mga mabunganga na mga mayayabang, nauna yung yabang, nandun sa kulungan ngayon. Ha? Andun sila ngayon, nagre-relax. Sarap ba? Ang presidente natin ngayon matalino. Parang naglalaro lang ng chess yan. Sige lang.
Mag-ingay lang kayo dyan. Ako focus lang ako dito. Patawa-tawa lang ako dito. Sige lang, hahabulin namin kayo. Yeah? Okay, shoutout po ha. Shoutout kay Sunnyware. Tandaan nyo ha. Marcos ang kinakalaban nyo. Malaking pangalan yan. Hindi basta-basta yung kinakalaban nyo. Duterte lang kayo. Yun na nga yung problema eh. Duterte lang kayo. Dumi pa kayo ng Pilipinas. Romeo Canlas. Magandang hapon po ah. Ferdy Mu. Shout out. Diba? SPK 249. Shout out po. Annalyn Ando. Seresa 4. Shout out. I thought it wasn't live. Hindi. Live po ito. Live. Live po tayo ha. Live po tayo. Ako po ito. Hindi po ako AI. Mukha ko po ito. Itong mga viewers natin na nalilito na sa mga vlogger eh, no? Kasi minsan hindi live yung napapanood nila eh, no? Minsan nakala nila live, yung pala hindi. Pero ito live na live po tayo ngayon mga pre. Kahit nga ako nalilito na ako sa kapwa ko vlogger pagpasok ko sa live nila. Teka lang. Live ba to? Minsan kasi, nalilito din ako eh. Kami, nagkakalituhan din. Totoo po yan, nagkakalituhan din po kami. Kasi akala ko talaga, replay, kasi may mga replay talaga mga pre, no? At yun na nga, pasalamatan ko rin yung mga nag-aano sa mga replay namin, yung mga nanonood. Maraming salamat po sa support. Kasi, bakit po? Bakit ko papasalamatan? Dito lang naman po kami kumikita sa pagbablog na to. Habang yung iba, tingnan mo, rally yung ginagawa dahil tumatanggap sila ng ganun. Kami po, ang pinagkakakitaan namin dito, yung mga palipad ninyo, yung mga pagpanood ninyo sa amin, dyan po kami kumikita. Diba? Pero, hindi po kami naglalagay ng Gcash dyan, ha? Hindi po namin ginagawa yan kasi hindi po kami tulad nila na naglalatag ng Gcash dyan. Ha? So, yun po yung kaibahan namin sa kanila. Sila, putang ina nila, barya yung mukha. Saka lang malalaman ng live pag may ma-shoutout. Tama. Pia, Seresa po, shoutout po ha. Salamat po sa pag-like dyan mga pre. Salamat po. Ayan. So, ano po tayo? Daily live po tayo ha. Daily live po tayo. At supportahan nyo rin po si Mr. Sponsor kasi pag gabi naman po siya, may live din po siya. Minsan sa channel niya, minsan sa channel ko po. So, po kami yung, basta kung saan nyo makita, pakisupport na lang po. Ayan. So, tuloy po tayo dito sa next, article po, no? Ito po. Ito na. Basahin po natin to. Ayon po sa Navy, mga pre, no? 4 of 18 bagman never Marines, most dishonorably discharged. So, sila, Mike Defensor, tinatawag nila silang 18 Marines. Pero, ang 4 po pala sa kanila ay pinatalsik dahil nilabag, okay? Lumabag sa batas ng Navy or ng Marines, no? Nilabag nila yung batas. So, matindi yung mga batas na nilabag nila. Tapos ngayon, sasabihin yung 18 Marines kayo? Hindi. No? Ito, kinaklaro ko lang, para hindi po tayo maligaw, hindi po tayo ma-fake news. Sila po ay talagang, hindi naman po talagang Marines. Bagkus, sila? Kargador. Diba? Sila po ay kargador, hindi po Marines. Ayan. So, kinaklaro ko lang po. Kasi, ang grupo ni Mike Defensor ay talagang mga sinungaling. Lalo na yung mga yan si Baligod, yung Baligod na yan, ay nako, napakasinungaling yan. Kahit hindi Marines, tatawaging Marines para makuha nila yung tiwala ninyo. Kasi pag sinabing Marines, hindi basta-basta yan. Di ba? Hindi basta-basta yan pag sinabing Marines. So, ang diskarte ni Baligod, utuin kayo, utuin tayo. Utuin ang mga Pilipino. Number 1, sinong nauto? Mga DDS. Kahit hindi Marines, tinawag nilang Marines. Tinawag pang hero. Putang ina. May mga kaso kayo.
Naging hero? May naging kaso kayo sa paglabag sa kasundaluhan, 'di ba? Tapos ngayon, tatawagin kang hero? Na ano ka nga, pinatalsi ka nga? Dahil sa kabulastugan mo. Tapos ngayon, bigla kang maging hero? Okay nang inang yan. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman po sa totoong mga Marines na nagsilbi ng tama sa taong bayan. Nakakahiya naman. Diba? Ma'am Elsa Brillante, shoutout. Max Safe, salamat po sa pag-like ha. Sa mga nag-like dyan, maraming salamat po. Mahihahiya naman po kayo. Ngayon, saan kaya pupulutin itong mga to? Wala na. Bakit? Alam niyo bakit? Pinatalsik. Pinatalsik, sinipa, etc. So, saan po tumalsik? Hindi po sa iniduro ha. Nasa kulungan po. Tapos, nung nakakulong na, sinipa, pinatalsik sa kulungan. I mean, pinaloob sa kulungan. Sino pang tutulong sa 18 garbage kargador na to ngayon? Wala na. Pangakong 5 million na pako. Ang nabalitaan lang natin na natanggap daw ng individual, 350. Alam mo yung 350,000, napakaliit lang po niyan. Ipinagpalit mo yung kalayaan mo sa 350,000 na yan. Tangina, ang liit lang po niyan. Kumakapit sa patalin ang mga pangit na kargador na to. Ang papangit ng pagmumukha nyo. Kasi pangit ng nanay at tatay nyo. Ang ina nyo ng mga kargador ka rin. Papangit ng pagmumukha nyo. Mukha kayong barya. Sino po ang papaldo dito bandang huli? Sinong paldo? Si Baligod. Sino po yung kawawa? 18 garbage kargador. Nagpagamit kayo. Good luck. Sabi ni Martinez Marites Dandoy, sabi niya, pin ko, ipipin ko, babasahin natin to. Sabi niya, ikaw gwapo ka ba? Ang ina mo. Mas, alam mo, kung kagwapuhan lang pag-uusapan, ako na ang pinakagwapo sa Pilipinas. Yang pamilya mo, Marites Dandoy, simula sa anak mo, sa pamilya mo, sa nanay, tatay mo, apo mo, anak mo, at ikaw, ang papangit ninyo. Diba? Pinaglihi kayo at magkamukha kayo, lahat ng mukha nyo, kamukha ng itlog ni Digong. Diba? Ang papangit ninyo. Pagtabihin ninyo yung itlog ni Digong at mga mukha ng pamilya mo magkakapareho. Diba? Etang ina, kung kapugian lang, di kita ka-level. Putang ina, dumi ka lang ng puwet ko. Anyway, mga pre, next topic po tayo. And nasa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalembangin nyo na po yan para naman maging updated po kayo sa mga uploads at mga live po natin.